Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang lalaki ang arestado sa isinagawang drug bypass operation ng Bugalyon PNP sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolman Dennis Carinala. Arestado isang high-value drug personality sa ikinasang drug bypass operation ng mga otoridad dakong alas 12:30 ng madaling araw, ito lamang August 17, 2025, sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Arnold E. Soriano, hepe ng Bugalyon Municipal Police Station, ang sospek na si Elias Neil, residente ng Barangay Tambak, Dagupan City, Pangasinan, na tinaguri ang high-value individual sa talaan ng mga otoridad. Sa isinagawang operasyon, nasamsam mula sospek ang 7 heat-seal transparent plastic sachet ng galaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na tinatayang 7.7 na gramo. Ayon sa mga otoridad, ang halaga ng naturang illegal na droga ay humigit kumulang 52,496 pesos. Bukod dito, na-recover rin sa operasyon ng mga iba pang ebidensya: 1 piece improvised glass cutter, 2 pieces lighter, 2 pieces 1,000 budol money, 1 string bag, 1 black point purse, 1 unit Yamaha motorcycle. Ang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay sinalalim sa tamang dokumentasyon at inventaryo. Samantala, ang sospek ay kasalukuyan na sa kustodiya ng Bugalyon PNP at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mula dito sa Bicayne, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinala. Hindi na nakapalagpa ang isang most wanted person municipal level matapos maaresto ng mga otoridad dahil sa kasong act of lasciviousness sa Concepcion, Tarlac. Nakatutok dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ng mga operatiba ng Concepcion Municipal Police Station, katuwang ang mga otoridad mula sa iba't ibang unit sa Tarlac, ang isang most wanted person sa Barangay Santo Niño, Concepcion, Tarlac. Kinilala ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ang suspect na si alias Ben, 66 taong gulang, lalaki, may asawa at residente ng Sitio Cubot, Barangay Santo Niño, Concepcion, Tarlac, nakabilang sa listahan ng most wanted person municipal level. Matagumpay na isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na 108,000 pesos. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pro-3 laban sa lahat ng anyo ng pang-aabuso at karahasan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng publiko lalo na ng mga kabataan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw.
Halos kalahating milyon halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Quezon Police Drug Enforcement Unit sa matagumpay na buy-bust operation na nagresulta rin sa pagkakaresto sa isang high-value individual sa lalawigan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jessie Chris Obrero. Isang high-value individual ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng Quezon Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Pleasantville Subdivision, Barangay Ilayang Iyam, Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias Dags, 29 taong gulang, binata, mekaniko at residente ng Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Ayon sa mga operatiba, nagresulta ang operasyon sa pagkakadakip ng suspect at pagkukumpiska ng mga ebidensya kabilang isang pirasong heat-sealed transparent plastic sachet at 4 na pirasong heat-sealed transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang nasa 87 gramo ang kabuuang timbang ng nasabat na droga na nagkakahalaga na humigit kumulang 591,600 pesos batay sa standard drug price. Sa kanyang pahayag, hinihikayat ni Police Brigadier General Jack L. Wangki, Regional Director ng Pro-Calabarzon, ang publiko na makiisa sa mga operasyon ng kapulisan laban sa iligal na droga. Kasalukuyang nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Chris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Naaresto ang 2 mangingisda sa isirwang seaborne patrol ng mga tauhan ng Oriental Mindoro Maritime Police Station dahil sa paglabag sa Section 93 ng Republic Act 10654 o Philippine Fisheries Code sa Bungabong, Oriental Mindoro. Patrolwoman Eloisa Beredo sa report. 2 mangingisda ang naaresto habang nakumpiska naman ang kanilang ipinagbabawal na gamit sa pangingisda matapos ang ikinasang seaborne patrol operation ng mga tauhan ng Oriental Mindoro Maritime Police Station. Nakuha ng mga otoridad ang isang hindi rehistradong bangka na kulay dilaw sa karagatan ng Barangay Anilao, Bungabong, Oriental, Mindoro. Sakay nito ang 2 individual na parehong residente ng Barangay Masagisi, Bungabong, Oriental, Mindoro na nahuli mismo habang nagsasagawa ng iligal na pangingisda gamit ang fine mesh net bagay sa labag ng Section 93 ng Republic Act 10654 o Philippine Fisheries Code of 1998. Agad nang dilala ang mga sospek at nakumpiskang kagamitan sa tanggapan ng Oriental Mindoro Maritime Police Station para sa kaukulong dokumentasyon at wastong disposisyon alinsunod sa umiiral na batas. Patuloy namang pinalalahanan ng Philippine National Police Maritime Group ang mga mangingisda na sumunod sa mga umiiral na batas pangisdaan at isabuhay ang responsableng pangingisda upang mapanatili ang likas yamang dagat para sa kasalukuyan at mga sumusunod pang henerasyon. Ang pagkakaaresto sa 2 mangingisda sa Bungabong ay malinaw na paalala na seryoso ang pamalaan, lalo na ang Philippine National Police Maritime Group sa pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pangingisda. Sa mahigpit na pagpapatrolya at tuloy-tuloy na operasyon, layo nitong mapanangalagaan ang yamang dagat at masiguro na ang mga sumusunod na henerasyon ay mayroong sapat na likas yamang mapapakinabangan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Nagsama-sama ang iba't ibang sektor ng lipunan sa isang collaborative stakeholders forum na ginanap sa Legazpi City, Albay na layong patatagin ang quick response strategies ng Philippine National Police. Alamin ang mga naging kaganapan sa report ni Staff Sergeant Tadius Quintana. Pinangunahan ng Police Regional Office 5 ang isang collaborative stakeholders forum na may temang Strengthening Community Safety Through Unified Action, Advancing PNP Quick Response Strategies with Stakeholders Collaboration. Nito lamang ika-18 ng Agosto, taong kasalukuyan sa Legazpi City Convention Center, Legazpi City. Layo ng pagtitipon ng palakasin ng ugnayan sa pagitan ng Philippine National Police, iba't ibang ahensya ng gobyerno
local government units, non-government organization at iba pang sektor ng lipunan upang higit na mapagtibay ng PNP Quick Response Strategies at ang 5-minute response program ng kapulisan. Pinangunahan ng nasabing forum ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director ng Police Regional Office 5 at dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng PRO 5, mga kinatawan mula sa PIDEA, NAPOLCOM, DOJ, DILG, Armed Forces of the Philippines at faith-based organization. Isa sa mga tampok ng programa ang paglagda ng Pledge of Commitment and Support kung saan nangako ang mga stakeholders na susuporta sa mga inisyatiba ng PNP para sa mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng publiko laban sa kriminalidad at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Binigyan din ang kahalagahan ng response time at ang papel ng teknolohiya sa epektibong pagpapatrolya at tinalakay rin ang kahalagahan ng community at service-oriented policing. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor, inaasahang higit pang mapapalakas ang kakayahan ng kapulisan na tumugon sa mga emergency at pangailangan ng publiko, kasabay ng panawagan ng Kasurug Cops na huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911 at kami darating sa loob ng 5 minuto. Ang Citizens Crime Watch nagsasaludo at nagsusuporta sa inyong programa bilang peacekeepers sa aming locality, every barangay na pinabibilangan namin. Kaya siguro po nagpapasalamat kay General Torre kasi po nagawa niya ito nationwide 5 minutes response. We salute you, sir. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Quintana, sa walang tigil na operasyon ng pambansang pulisya kontra ilegal na droga. Nasa kote ang isang street-level individual sa ikrisang bypass operation ng PNP sa Iloilo City. Ang report mula kay Patrolwoman Charmaine Bulansat. Sa isang matagumpay na bypass operation sa Barangay Takas, Haro, Iloilo City, naresto ng mga tauhan ng Iloilo City Police Station 3 ang isang street-level individual nito lamang 15 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Maven Laranyo, officer in charge ng Iloilo City Police Station 3, ang naaresto ay kinilalang si alias Ace, 26 na taong gulang, lalaki, isang driver at residente ng nasabing syudad. Nakumpiska mula sa pag-iingat ni alias Ace ang 7 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 5 gramo na may standard drug price na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Dagdag pa rito, nakuha din sa arestado ang bypass money at iba pang mga non-drug items. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na nasa kusudian na ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang Iloilo City Police Station 3 sa kanilang kampanya kontra ilegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balansat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Selda ang bagsak ng isang binatilyo matapos siyang maaresto ng mga pulis sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Hawak na ng mga otoridad ang binatilyong may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong maaresto ng kapulisan ng Mandaue City sa Albania Street, Mandaue City, Cebu nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Major Jonathan Bithoven and Paneo, Station Commander ng Police Station 2 Mandaue City Police Office,
Bandang alas 3 ng hapon nang maaresto ng kapulisan ng binatilong si alias Ford, 16 anyos na residente ng Sitio Marna, Barangay Subandaco, Mandaue City, Cebu. Ang nasabing child in conflict with the law ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyo ni Honorable Leia Iligan Heraldes, presiding judge ng Regional Trial Court 7 Judicial Region na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng Hope of Mandaue Enhanced Children's Center ang nasabing CICL para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Good day. Personnel of Police Station 2, Mandaue City Police Office, successfully rescued and served a warrant of arrest against a minor for violations of Section 5 and 11 of Article 2 of Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The minor was later turned over to this station on August 18, 2025, and is now under proper custody at the Homes facility in Barangay Basak, Mandaue City, in accordance with court orders and the protocols for children in conflict with the law. We would like to remind the public, especially our youth, to stay away from the dangers of illegal drugs. Drugs destroy lives, family, and futures. The Mandaue City Police Office, under the supervision of Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., City Director, and the leadership of our Regional Director, PRO7, Police Brigadier General Federico A. Maranan, we will continue to intensify operations to ensure a safer and drug-free community. Let us work together to protect our children and keep Mandaue City a safe place for everyone. Thank you. Ang Mandaue City PNP ay patuloy sa masigasig nitong operasyon sa pagtugi sa mga may sala upang tiyak na mapanagot ang mga ito sa batas dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Nahulog sa kamay ng batas ang dalawang hinihinalang drug suspect sa bisa ng ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Liloan, Ormoc City. Patrolwoman Maria Elena Singian sa balita. Nahuli ang dalawang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Liloan, Ormoc City. Bandang alas 12 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Drug Enforcement Unit kasamang Ormoc City Intelligence Unit, Ormoc City Police Station 3, Ormoc City Police Station 5, City Intelligence Team Ormoc at Regional Intelligence Unit 8 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa mga suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2.63 gramo na nagkakahalaga ng 17,884 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at mga drug paraphernalia. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng pinaigting na pagtutulungan ng ating mga kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno sa patuloy na kampanya kontra ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Hindi na nakalusot sa ikasang bypass operation ng kapulisan ang isang drug suspect matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng ilegal na droga sa lungsod ng Valencia, Bukidnon. Ang balita mula kay Patrolwoman Danessa Verdos. Arestado ang isang individual sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit at mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, OIC ng Valencia City Police Station, ang suspect na si alias Jared, lalaki at residente ng nasabing lugar.
Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang mga pakete ng hinihingalang shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Vanessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Walang kawala sa batas ang isang drug personality matapos itong maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Panabo PNP sa Davao del Norte. Patrolwoman Bernamay Lapus, ibalita mo. Arestado ang isang drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng Panabo City Police Station sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte nito lamang Agosto 17 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Acting Chief of Police ng Panabo City Police Station, ang suspect na si alias Opao, 40 anyos, na residente sa nasabing lugar. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 5.14 grams na pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 35,000 pesos at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Cuevas, nahuli ang suspect ng mga tauhan ng Panabo City Police Station sa koordinasyon ng 2nd Davao del Norte Police Mobile Force Company. Ang suspect kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing istasyon at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa pagsugpo ng ilegal na droga at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. Abala na ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region matapos magsagawa ng preparation meeting bilang paghahanda sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Matagumpay na isinagawa ang preparation meeting para sa Bangsamoro Parliamentary Elections na pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director ng PROBAR nito lamang 16 ng Agosto taong kasalukuyan sa PROBAR Launch Camp Bigen sa Lipada kay Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang mga mahalagang usapin hinggil sa seguridad at threat assessments, mga naitalang insidente kaugnay ng halalan, mga kaso ng rido, mga aktibidad para sa peace covenant, at iba pang hakbangin ng mga pulisya at mga katuwang ng ahensya upang mapagtibay ang kaayusan at kapayapaan sa panahon ng halalan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng masusing paghahanda para sa kauna-unahang BARM Parliamentary Elections na nakatakdang ganapin sa darating na Oktubre 13, 2025. Ipinapakita nito ang buong dedikasyon ng PROBAR, katuwang ang mga stakeholders at komunidad na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Tuluyang nasakote ng mga tauhan ng Bangged Municipal Police Station ang number 4 provincial top most wanted person na nahaharap sa kasong statutory rape. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Lizelle Digman. Walang kawala ang isang lalaki na tinaguriang number 4 provincial top most wanted person sa kasong statutory rape matapos itong maaresto ng mga otoridad sa La Union nito lamang 17 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang tagumpay ng nasabing operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Bangged Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Graeme Boy Bolante Javier, Acting Chief of Police ng nasabing istasyon. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 1 Bangged Abra sa kasong statutory rape alinsunod sa Republic Act 11648 na walang inirerekomendang piyansa. Matapos basahan ng kanyang karapatan sa wikang nauunawaan, dinala ang akusado sa tanggapan ng Bangged Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pansamantalang kustodiya bago ito i-turn over sa korte.
Ang matagumpay na pag-aresto ay patunay ng patuloy na pagpapatupad ng PNP sa kanilang sinumpaang tungkulin na sugpuin ang kriminalidad at tiyakin ang katahimikan ng komunidad tungo sa adhikain ng isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. 2 lalaki ang arestado matapos ang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Malate PNP sa Manila. Tinutukan niya ni Corporal Abigail Rojas. Nasakote ang 2 lalaki sa ikinasang bypass operation ng Malate Police Station 9 ng Manila Police District dakong alas 2 ng madaling araw sa kahabaan ng Adriatico Street, Barangay 720, Malate, Manila. Agad naman kinilala ng Malate Police ang mga suspect na sina alias Kurt, 23 anyos at alias Joros, 19 na anyos na kapwa mga residente ng Barangay 719 ng nasabing lungsod. Nasamsam ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 9 mula sa mga suspect ang 4 na pakete ng pinaniniwalaang high-grade marijuana o kush na may kabuoang timbang na 13 gramo na may malaking halaga. Nakumpas ka rin ang perang ginamit bilang buy-bust money. Kasalukuyan silang nakapiit sa custodial facility ng Malate Police Station habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanila sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rojas. At yan ang balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.